Akiro, anong nangyayari sa'yo? Yaya Tasing, nandito na naman po sila. Sino? Yung nakakatakot na halimaw po. Yung aswang. Mga walang ya talaga sila. Gusto nila akong patayin, Yaya Tasing. Hindi sila magtatagumpay, Akiro. Bakit nila ako gustong patayin? Ano po bang kasalanan ko sa mga aswang? Quezon Province, ang lugar na kung saan ay isang kasaysayan ang dito'y mahirap nang malimutan. Lalo na ng mga taong personal na nakakilala sa mga karakter na bahagi ng ating kwento. Mula sa pagkakatulog ay napabangon si Tasing. Habol niya ang kanyang hininga dahil sa kanyang napanaginipan. Para bang isang nakakakilabot na eksena sa isang pelikula o teleserye ang kanyang napanaginipan. Iniling-iling niya ang kanyang ulo dahil gusto niyang alisin yun sa utak niya. Ayaw niyang isipin yun. Hindi niya kaya at ayaw niyang mangyari, pero para bang totoong-totoo yun. Umayo siya at nagsali ng tubig sa baso na naroon sa mesa sa loob ng kanyang kwarto. Lumuwag ang kanyang pakiramdam pagkainom niya ng tubig. Nabawasan ang pagkahapo na nararamdaman. Sabay tingin sa isang kama na katabi ng kanyang higaan. Doon natutulog ang kanyang alaga na si Akiro. 10 taong gulang na ito. Isang yaya si Tasing ng pamilya Salvador. Bago pa isilang si Akiro, ay kasambay na siya ng mag-asawang Roel at Silina Salvador. Mayaman, may negosyo, at maraming ari-arian ang mag-asawa na minanapa nila sa kanilang mga magulang. Pansamantalang iniwan kay Tasing ang pangangalaga kay Akiro dahil nagtungo ang mag-asawang Roel at Silina sa Baguio para sa isang business convention. 5 araw ang mag-asawa sa nasabing lugar. Kaya nga lang, wala pang 1 araw ang nakakalipas at kasalukuyan palang naglalakbay ang kotse ng mag-asawa ay nagkaroon na kagad si Tasing ng isang napakasamang panaginip. Kitang-kita niya sa kanyang panaginip na nawalan ng preno ang sinasakyan ng mag-asawa at tuloy-tuloy itong nahulog sa isang malalim na bangin. Naging kahindik-hindik ang naging kapalaran ng mga ito na humantong sa agad nilang kamatayan. Panaginip lang yon. Panaginip lang at hindi yun totoo. Gayun ang bulong ni Tasing sa kanyang sarili. Pilit niyang inilalagay sa kanyang isipan na walang katotohanan ang panaginip niyang yun. Subalit, hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Hindi maalis sa isipin niya ang tungkol sa kanyang napakasamang panaginip. Yaya Tasing? Ay, maligno! Tinawag ni Akiro si Tasing. Bagong gising lang ang bata, pero hindi maintindihan ni Tasing kung bakit gano'n na lang ang pagkagulat niya nang tawagin siya ng kanyang alaga. Tumayo sa kama si Akiro at lumapit sa kanyang yaya. Ano pong nangyayari sa inyo, Yaya Tasing? Bakit nagulat po kayo nang tawagin ko kayo? May iniisip lang kasi ako, Akiro. Nagugutom ka na ba? Gusto mo ipaghanda kita ng pagkain? O kahit mainit na gatas lang? Mamaya na lang po, Yaya. Ay sige, bahala ka. Sabihin mo na lang sa akin kapag nagugutom ka, ha? Yaya, kailan po ba uuwi sina Mama at Papa? Miss ko na po kasi sila eh. Ikaw talaga? Hindi pa nga sila nakakarating sa pupuntahan nila eh. Parang gusto mo na agad pa uwiin sila. Sana pala sumama na lang ako sa kanila. Hindi kasi pwede. Kasi nga, tungkol sa business ang pagpunta nila sa Baguio. At ilang araw sila doon. Kung sumama ka, paano ang pag-aaral mo? Eh di pag uwi na lang namin, saka ko pag-aaralan yung mga lesson. Late na late ka na nun. Pero huwag ka nang malungkot, Akiro. Babalik din naman agad ang mama at papa mo. Saka andito si Yaya Tasing, oh. Bakit ayaw mo ba akong kasama? Siyempre, gusto po. O gusto naman pala eh. Kasi kung ayaw mo akong kasama, aalis na lang ako. Ayoko, Yaya. Dito ka lang po.
Joke lang yun. Saka yun din ang promise ko sa mama at papa mo. Aalis lang ako dito sa inyo kapag malaki ka na. Siguro kapag may sarili ka ng pamilya. Hindi pa rin po, Yaya. Kasi po kapag malaki na po ako, tapos may asawa na po ako, magkakaroon po kami ng anak. O tapos, ano ngayon? Kayo po magiging yaya na magiging anak ko. Hala? Grabe naman yun. Kaya ko pa kayang maging yaya nun? Siguro uugod-ugod na ako nun. Baka ako na yung inaalagaan nun. Eh di, ako po mag-aalaga sa inyo, Yaya. May sayang naramdaman si Tasing sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ng alagang si Akiro. Ganun pala siya kamahal ng bata. Talaga, Akiro? Kapag matanda na ako, dito pa rin ako sa inyo? Tapos aalagaan mo ko? Opo, Yaya. Naku, ang bait talaga ng alaga ko. Niyakap ni Tasing si Akiro. Gumanti rin ng yakap ang bata. Pagpapakita na mahal nila ang isa't isa. Matandang dalaga si Tasing. Dahil sa pagsisilbi sa ibang tao, ay nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Hindi na rin kasi niya pinangarap magkaroon pa ng karelasyon mula nang lokohin siya ng lalaking sobra niyang minahal. Sa edad na 45 ay pinili niyang manatiling single at ibuhos na lang ang panahon sa trabaho bilang isang yaya. Ang huli nga niyang pinasukan ay ang maging yaya ni Akiro. Siya na ang tumatayong ikalawang nanay sa bata, lalo na't siya ang nag-aalaga rito mula nang ito'y isilang. Nang magutom si Akiro ay pinaghanda niya ito ng pagkain. Pagkatapos kumain ay naligo ito. Ayaw na ng bata na pinaliliguan pa siya, kundi mag-isa na lang. Kasalukuyang nasa banyo si Akiro nang maisipan ni Tasing na buksan ang telebisyon. Isang news break ang bumungad sa palabas sa TV. Ibinalita ng newscaster ang isang nangyaring aksidente. Nahulog sa bangin ang isang itim na kotse habang binabagtas ang Cannon Road na patungong Baguio. Ayon sa ulat, ay posibleng nawalan ng preno ang sasakyan. Halos gumuho ang mundo at nanlamig ang buong katawan ni Tasing nang marinig niya sa newscast ang mga pangalan ng mag-asawang sakay ng kotseng nahulog sa bangin. Yun ay ang mag-asawang Salvador, ang papa at mama ni Akiro. Napaluhod sa sahig at humahagulgol si Tasing. Hindi makapaniwala sa nangyari. Saktong-sakto sa kanyang panaginip ang nangyari sa kanyang mga amo. Dahil sa malakas na pag-iyak, ay nagmamadaling lumabas ng banyo si Akiro na nakatapis ng tuwalya. Nagtataka na nakatingin sa kanyang yaya. Yaya! Yaya, bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Akiro! Bakit kailangang mangyari to sa kanila? Bakit? Yaya, ang alin po? Bakit po ba kayo umiiyak? Hindi alam ni Tasing kung paano ipapaalam sa kanyang alaga ang masaklap na naging kapalaran ng kanyang mga magulang. Sa murang gulang ni Akiro, paano nito matatanggap ang maagang pagkawala ng kanyang papa at mama? Tanging mahigpit na yakap na lamang ang ibinigay ni Tasing sa bata. Hahanap pa siya ng tamang pagkakataon kung paano niya sasabihin ang nangyaring masaklap na kapalaran ng mga magulang ng bata. Subalit bago pa sabihin ni Tasing sa kanyang alaga ang sinapit na mga magulang nito, ay dumating sa kanila ang mag-asawang Redondo at Judith. Kapatid sa ina ng tatay ni Akiro si Redondo. Naninirahan ito sa Cavite. Ang buhay nito ay hindi katulad ni Roel Salvador na may maayos na buhay at may negosyo. Simple at mahirap ang kalagayan ni Redondo. Napasugod yata kayo, si Redondo, Ma'am Judith. Balitaan namin na nangyari. Tito Redon, Tita Judith, buti po dumalaw po kayo. Akiro, nakikiramay ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Narito kami ng Tito Redondo mo. Kami ang bahala sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Aalagaan ka naming mabuti. Naway ni Tasing ang mag-asawa pero hindi siya naintindihan ng mga ito.
Bakit po kayo ang mag-aalaga sa akin? Kasi nga, wala na ang papa at mama mo. Patay na sila. Po? Ano pong sinasabi nyo? Tasing, hindi pa niya alam? Hindi po totoo ang sinasabi nyo. Hindi po pati sina mama at papa. Yaya Tasing, ano po bang sinasabi nila? Bakit po sinasabi nila na patay na po sila mama at papa? Akiro, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Totoo yun. Wala na sila. Naaksidente sila habang papunta sa Baguio. Mama! Papa! Niyakap na lamang ni Tasing ang alaga at sinabayan niya ito sa pag-iyak. Nakamasid lang naman ang mag-asawang Redondo at Judith na tila walang pakialam sa nakikitang makadurog pusong eksena ni Tasing at Akiro. Kahit paano ay nagpapasalamat na rin si Tasing sa pagpunta doon na mag-asawang Redondo at Judith dahil may nakatulong siya sa pag-aasikaso ng burol at libing ng mga magulang ni Akiro. Sapagkat wala nang hinihintay pang kamag-anak, ay agad rin itong ipinakrimate. Halos hindi makausap at tamad kumain si Akiro. Gumagawa na lamang ng paraan si Tasing para kahit paano ay malamnan ang sikmura ng bata. Nakakalungkot at nakakapanibago ang bawat araw sa pagkawala ng mga magulang ni Akiro. Ang malaking bahay na dati masaya ay nababalot na ng kalungkutan. Yaya, paano na po ako? Wala na po sina mama at papa. Andito ako. Diba, promise ko sa'yo hindi kita iiwan. Talaga po, Yaya? Oo. Nag-uusap ang magyaya nang lumapit sa kanila sina Redondo at Judith. Saka kung aalis ang Yaya at Tasing mo, Akiro, edi kami ang bahala sa'yo. Pwede ka naming alagaan. Wala kaming anak ng Tito Redon mo. Okay lang po kay Yaya Tasing. Saka, hindi po sanay si Akiro sa ibang tao, si Redondo. Ano bang ibang tao sinasabi mo, Yaya at Tasing? Ibang tao ba kami? Ah, tito ako ni Akiro. Magkapatid kami sa ina ni Ruel. Ikaw talaga, Yaya. Iniisip mo na ibang tao kami? Pamilya kami, kaya nga mula ngayon, dito na kami. Dito na kayo? Oo. Di ba mahal? Dito na tayo titira. Oo naman, kapamilya tayo ni Akiro. Saka tayo ang pinakamalapit niyang kamag-anak na maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi ko naman po inaalis na kamag-anak kayo ni Akiro. Yun nga lang, sa akin po ibinili ni na Ma'am Selina at Sir Ruel ang bata. Natural lang yun, dahil ikaw ang yaya niya. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko maaaring ipaubaya sa inyo si Akiro. Yaya Tasing, ang gusto lang namin ay mamalagi na rin dito para natutulungan ka sa pag-aasikaso. Saka sa laki ng bahay na ito, siguro naman hindi kami makakasikip na mag-asawa. Tanungin niyo po si Akiro. Bata pa siya para magdesisyon. Saka, siyak namang papayag din ang abogado ni Ruel sakaling manatili kami dito ng asawa ko. Sige po, kayo na lang ang makipag-usap sa abogado. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Redondo kay Tasing, ay tinawagan nito ang abogado na siyang nakakaalam at humahawak ng mga legal na dokumento tungkol sa mga naiwang ari-arian ng mga magulang ni Akiro. Dahil nga nag-iisang anak ang bata, kaya nasa pangalan nito ang lahat ng mga naiwang ari-arian bilang tagapagmana. Anong nangyari sa pag-uusap niyo ni attorney? Yun, pumayag naman na tumira tayo dito. Pero tinatanong kung hanggang kailan. Bakit ganun ang tanong? Ibig sabihin, gusto niya na huwag tayong magtagal dito. Ewan ko ba dun? Pero hindi tayo aalis dito, Judith. Kapatid ako ni Ruel. Kaya nga, ibig sabihin may karapatan ka rin sa mga naiwan niya. Ang lahat ng ari-arian, maging ang business na pinapatakbo ng isang matalik na kaibigan ni Ruel, ay nakapangalan kay Akiro, na siyang tanging tagapagmana. Yang epal nga na yaya ni Akiro, merong matatanggap na mana. May pera sa bangko para sa kanya.
Eh ikaw? Nga. Ha? Wala? Bakit ganun? Eh, kapatid mo siya. Brother ko lang siya sa nanay. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Anumang meron si Ruel, galing yun sa kanyang papa. Yun ang mayaman. Ibig sabihin, wala talaga? Kahit man lang isang sasakyan? O 1 milyon? Wala nga. Pero, huwag kang mag-alala. Magkakaroon tayo, Judith. Pwede ring sa atin mapunta ang lahat-lahat. Ano? Teka nga, parang gusto ko yung ganyang bagay. Masaya yan, pero paano? Saka mo na malalaman. Basta maghintay ka lang. Dahil hindi ako papayag na mawalan. Yun ang tunay na dahilan ng biglaang pagdating ni Redondo sa bahay ng namayapang kapatid sa ina. Dahil yun sa mga naiwang ari-arian. Una, ay nagbabakasakali siya na baka merong iniwan para sa kanya. Yun nga lang, nadismaya si Redondo dahil kinumpirma sa kanya ng abogado na wala kahit ano para sa kanya. Pero iba ang takbo ng utak ni Redondo. Hindi siya papayag na walang mapupunta sa kanya, kaya gagawa siya ng paraan. Ang bagay na yon ay hindi lingid sa pakiramdam ni Tasing dahil unang araw pa lang nang dumating ang mag-asawang Redondo at Judith sa malaking bahay ay iba na kagad ang kanyang kutob. Hindi lang pakikiramay ang tunay na dahilan ng pagpunta ng mag-asawa, kundi may iba pang malalim na dahilan. At tungkol ngayon sa naiwang ari-arian ng ama ni Akiro. Ipinakita ng abogado kay Tasing ang isang sulat na ginawa ng mag-asawa nung nabubuhay pa ang mga ito. Nakasulat doon na huwag pababayaan ni Tasing si Akiro, lalong huwag ipagkakatiwala sa kahit na kanino, kundi siya lamang ang tanging binibigyan ng karapatan para mag-alaga sa bata, sakali mang mawala sila. Kasama na roon ang isang bank account na kung saan naroon ang perang iniwan para sa yaya. Nasa loob ng silid ni Akiro si Tasing. Doon na siya lagi natutulog para bantayan ang alaga. Hawak niya ang isang picture frame ng mga magulang ng bata. Nakatitig siya sa larawan at bumubulong ng pasasalamat sa halagang iniwan para sa kanya. Maraming salamat sa bigay niyo, Sir Ruel at Ma'am Selina. Umasa kayo na hindi ko pababayaan si Akiro. Ang totoo, hindi ko kailangan ng pera. Yung ginawang pagtanggap sa akin ni Ma'am Selina at Sir Ruel at itinuring nila kung hindi ibang tao kundi bahagi ng kanilang pamilya ay napakalaking yaman na para sa akin. Dahil kahit minsan hindi ko naramdamang iba ako, kundi pamilya ang turing nila sa akin. Naluluwa si Yaya Tasing habang inaalala ang naging kabutihan sa kanya ng mga magulang ni Akiro. Sa guest room, kung saan ay tumutuloy ang mag-asawang Redondo at Judith, ay nag-uusap ang mag-asawa. Pinagplanuhan nila ang kanilang mga dapat gawin para matupad ang kanilang inaasam. Yang si Yaya Tasing ang malaking hadlang sa atin, Redondo. Alam ko yun, Judith. Kaya magiging tinik siya sa mga lalamunan natin. Kunin natin ang loob niya. O kang hindi madaling gawin yun. Baka naman may sariling plano ang yaya na yun. Anong plano ang ibig mong sabihin, Judith? Kung ano yung plano natin, baka yun din ang sa kanya. Ibig mong sabihin, interesado din siya sa mga naiwan ng mag-asawa? Malay natin. Baka mamaya lang, magulat na lang tayo. Nasa pangalan na niya yung lahat ng para kay Akiro. Hindi maaaring mangyari yun. At hindi yun pahihintulutan ni attorney. Saka isa pa, hindi siya kamag-anak. Alila lang siya. Isang katulong. Naiisip ko lang naman, Redondo. Kaya nga para mawala yung sagabal sa atin, unang dapat mawala yang si Tasing para tayo ang magkaroon ng karapatan sa pangangalaga kay Akiro. Kapag nasa atin na si Akiro, kahit wala pa sa pangalan natin ang kayamanan, pwede na tayong kumurot dun. At makinabang. Dahil tayo ang nag-aalaga sa bata. Pwede. Tama ka dyan, mahal. Ang husay mo mag-isip. Akala mo siguro, no,
Puro kalokohan lang at yung mga kabastusan lamang ang laman ng utak ko. Hindi, oy. Kahit paano ay gumagana din to kapag pera na ang pinag-uusapan. Kailan natin sisimulan? Ngalin, Ang operation natin para mapatalsik dito si Yaya Tasing. sa lalong madaling panahon, Judith. Pero syempre, dapat gumawa muna tayo ng konting drama para hindi tayo paghinalaan. Kaya sumunod ka na lang sa mga gagawin ko. At wag na wag ka munang kukontra para hindi madiskaril ang plano ko. Kinabukasan ay nagulat si Tasing dahil nang gumising siya ay nasa kusina na si Judith at naghahanda ng pagkain nila. Samantalang si Redondo naman ay naririnig niyang abalang-abala sa labas ng bahay. Naglilinis ito at nagdidilig ng halaman. Napakunot ng noo si Tasing dahil ramdam niya na may kakaiba sa mga ginagawa ng mag-asawa, pero hinayaan na lamang niya yon. Sa ngayon ay sinakyan muna niya ang pagsisipag-sipagan ng mag-asawa. Ang bango naman ng niluluto mo, Ma'am Judith. Simpleng luto nga lang ito. Tasing, pasensya ka na ha. Pinakailaman ko na ang laman nitong ref. Nagluto na ako ng ham at itlog. Nagsangag na rin ako para may almusal tayo. Teka, ano bang paboritong almusal ni Akiro? Yang niluto niyong ham at sinangag. Tamang-tama pala. Si Sir Redondo, parang kanina pa yata nagtatrabaho sa labas. Oo, Yaya. Nakita kasi niya na matataas na yung mga damo sa garden, saka hindi nadidiligan yung mga halaman. Oo nga po hindi pa kasi bumabalik dito yung hardinero na nag-aasikaso niyan. Lingguhan lang kasi kung pumunta rito. Kahit hindi mo napapuntahin, si Redondo na ang bahala sa garden. Saka mamaya, lalabang ko yung ilang damit namin. Isama mo na yung mga damit niyo ni Akiro. Ako na ang bahala, kaya ko na yun. Saka may washing machine naman dito, di ba? Hindi ako ganong mapapagod sa paglalaba. Buong maghapong pagod ang mag-asawa para magpapansin kay Tasing. Kailangang hindi mahalata ng Yaya kung anumang plano nila sa mga darating na araw. Aray ko po, aray ko. Para akong binugbog Ang sakit ng katawan ko. Linisan mo ba naman ang buong bakuran? Ang lawak nito. Sasakit talaga ang katawan mo. Ikaw ba? Medyo masakit din ang katawan ko. Pero kaya pa. Ano kayang masasabi ni Tasing? Hindi kaya masyado namang OA yung ginawa natin? Hindi naman siguro. Saka sabi ko nga sa'yo, para di siya mag-isip ng kung ano. Basta, magpakita muna tayo ng kabaitan dun sa Yaya. At yung loob naman ng bata ay unti-unti nating kukunin. Samantala, sa silid ni Akiro ay naroon ang magyaya. Tinuturuan ni Tasing ang alaga. Kahit paano ay tapos siya ng high school, kaya matuturuan niya si Akiro ng tungkol sa lesson nila. Yaya Tasing, dito na po ba talaga titira si na Tito Redon? Yun ang alam ko. Bakit, Akiro? Ayaw mo bang nandito sila? Hindi naman po. Nagtataka lang po ako. Pero okay lang naman po sa akin kung dito po sila tumira. Malaki naman po itong bahay kaya pwedeng-pwede po sila rito. Siya nga pala, kapag kinakausap ka nila, ano sinasabi nila sa'yo? Sabi lang po nila sa akin na wag daw po akong mahihiya sa kanila. Kapag meron daw po akong kailangan tulong, sabihin ko lang daw po sa kanila. Yaya, mabait naman po sila sa akin Ganon talaga, kasi may kailangan sila sa'yo. Ang ibig ko sabihin, gusto kasi nilang maging papa at mama sa'yo. Lalo na ngayon, wala na ang mga magulang mo. Natahimik si Akiro. Naalala niya ang kanyang namayapang mga magulang. Sorry, baby. Naipaalala ko na naman sa'yo ang papa at mama mo. Pero huwag ka mag-alala. Andito lagi si Yaya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Isa sa plano ng mag-asawang Redondo at Judith ay kung paano mapapatalsik sa bahay na yon si Yaya Tasing. Alam nilang hindi yun madali, pero may mga plano silang inihanda. Gusto nila na si Tasing ang mismong magdidesisyon ng pag-alis. Minsan, maghahating gabi na,
Magpapahinga si Tasing dahil pagod na pagod sa maghapon. Naroon siya sa kanyang kwarto. Pinili kasi ni Akiro na mag-isang matulog sa silid niya dahil malaki na daw siya. Hinila na sa pagtulog si Tasing. Nakakaramdam na siya ng antok nang makarinig ng kalampag sa bintana ng kanyang kwarto. Sumilip siya roon. Napasigaw siya nang may makitang isang kakatuwang nilalang na may nag-aapoy na mga mata sa isang puno na malapit sa bintana ng kanyang kwarto. Bigla niyang isinarado ang bintana at agad na pumunta sa kanyang kama at nagtalukbong. Gulat na gulat kasi siya at unang pagkakataon yon na makakita siya ng kung anong nilalang sa bahay na yon na mahigit 1 dekada na siyang naninirahan. Hindi siya kagad nakatulog ng gabing yon. Gising na gising ang kanyang diwa, kaya dinig na dinig niya ang bawat ingay. Mas lumalim na ang gabi. Nakaramdam naman ng mga yabag si Tasing sa labas ng kanyang kwarto. Naglakas loob siyang lumabas dahil alam niyang wala nang gising ng ganung oras. Paglabas niya ng kwarto ay bumungad sa kanya ang itim na imahe na may nagliliyab na mga mata, katulad ng nakita niya sa puno malapit sa kanyang kwarto. Nagmamadali siyang bumalik sa silid nang maalala niya si Akiro. Gaya ng pangako niya ay hindi niya pababayaan ang bata. Kaya kahit may nadaramang takot ay pinuntahan niya ang bata sa kwarto nito. Nakita niya roon na tulog ang bata. Hindi na siya lumabas ng kwarto ni Akiro. Naglatag na lang siya sa ibaba ng kama ng bata at doon na ito natulog. Kailangan niya itong bantayan. Kaya kinabukasan ay nagtaka si Akiro kung bakit doon sa kanyang kwarto at sa ibaba ng kanyang kama natulog ang kanyang yaya. Nasanay kasi ako ng may kasama, Akiro. Kaya lumipat ako dito sa kwarto mo. Siguro naduduwag po kayo, Yaya Tasing. Ha? Naku, hindi ah. Matapang yata ako. Bakit nandito po kayo sa room ko? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Baka sa gabi magising ka tapos nagugutom. Walang maghahanda ng pagkain mo. Si Yaya talaga palusot pa eh. Okay lang naman, Yaya, kahit dito ka matulog sa room ko. Samantala, sa silid ni Redondo at Judith, masinsinang nag-uusap ang dalawa. Anong tingin mo dun sa ginawa natin? Hindi mo ba nakita? Takot na takot si Tasing. Baka nga naihi na yun sa panty niya dahil sa takot. Aalis na kaya yun dito? Malalaman natin yan. Pero nagsisimula pa lamang tayo. Dapat sa susunod, doblehin natin ang pananakot sa kanya. Malay natin, mahina ang puso nun at matigok sa sobrang takot. Oo nga no. Di umisip pa tayo ng iba pang panakot sa kanya. Magpagawa tayo ng remote control na aswang para mas nakakatakot. Basta, umisip tayo ng iba pa. Yung hindi lang siya maiihi sa takot, kundi aatakihin siya at matitigok kagad. Samantala, palaisipan naman kay Tasing ang mga nangyari at naranasan niya noong nakaraang gabi. Simula nang dumating ako sa bahay na ito, ngayon lang yun nangyari. Kaya nakakapagduda talaga. Tapos nang dumating lang ang mag-asawang yun, saka may kakatuwang naganap dito sa bahay. Ako lamang ang nakakakita, samantalang sila wala namang naikukwento sa akin. Malamang kagagawa nila, tinatakot nila ako. Meron silang gustong mangyari kaya nila ginagawa ang pananakot. Dahil nga pinagdududahan ni Tasing ang nangyaring pagpapakita ng kung anong nakakatakot na bagay, nagkaroon siya ng konklusyon na maaaring tinatakot lamang siya ng mag-asawa. Kagagawan ng dalawang yun ang mga nangyari sa bahay. Ginagawa nila yon dahil ang gusto nila siguro ay umalis ako dito sa bahay. Pwes, nagkakamali sila. Hinding-hindi ako aalis dito. Manigas sila sa paghihintay ng pag-alis ko. Hinding-hindi yun mangyayari. Ang mga sumunod na gabi ay kung ano-ano pang nakakatakot na bagay ang ginawa ng mag-asawa. Sa gitna ng gabi ay nakakarinig si Tasing ng mga yabag na may kasamang hinihilang kadena. Pati ang CR na ginagamit ni Tasing ay biglang dugo ang lumabas sa gripo. Isa pa sa ikinagulat niya, pero natawa na lang siya, ay ang pagkakaroon ng tila aswang pagbukas niya ng bintana. Subalit bumagsak yun dahil hindi pala maayos ang pagkakakabit ng pakpak
sa peking aswang na ginawa ng mag-asawa. Kasalanan mo to, Redondo. Oh, bakit naging kasalanan ko? Palpak kasi ang ginawa mong aswang eh. Hindi mo kinabit ng maayos yung pakpak. Ayun, natanggal. Minamadali mo kasi ako eh. Kaya ganun ang nangyari. Paano ngayon yan? Alam na ni Tasing yung ginagawa natin. Mamaya isumbong tayo kay attorney, paalisin tayo dito. Hindi niya gagawin yon. Dahil di siya basta paniniwalaan. Iisipin ng attorney na gumagawa lang siya ng kwento. Dahil siya may gusto na umalis tayo. Saka sabi ko nga sa'yo, kamag-anak pa rin ako ni Ruel. Kahit paano, maaari ako manatili dito. Saka kung legalidad ang pagbabasihan, may karapatan din ako mag-alaga kay Akiro. Dahil nga tito niya ako, half-brother ako. Siya, isa lamang siyang yaya. Kung sa bagay, may point ka doon kahit papano. Kaya lang yung nasa kasulatan kasi, si Tasing lang ang pinagkatiwalaan. Pero teka, paano ngayon yan? Bistado na tayo. Malamang hindi na matakot si Tasing sa mga susunod nating gagawin. May iba pang paraan, Judith. May iba pang paraan. Paano nga? Huwag kang ang atat. Mag-iisip pa ako ng paraan. Bagamat alam na ni Tasing at bistado na niya ang hindi magandang ginagawa ng mag-asawang Redondo at Judith, hindi pa rin niya kinumpronta ang mga ito. Pinili na lang niyang manahimik. Wala ring mangyayari kung makikipag-away o makikipagtalo siya. Kundi focus na lang siya sa pag-aasikaso at pag-aalaga kay Akiro, gaya ng ipinangako niya sa mga namayapang magulang nito. Buti at nakabihis ka na, Akiro. Maya-maya lang parating na yung school service mo. Yaya Tasing, kailangan po ba talagang pumasok pa ako sa school? Oo naman, para matuto ka. Di po ba tinuturuan niyo naman po ako dito sa bahay? Iba pa rin yung mga ituturo sa'yo at matututunan mo sa school. Kaya kailangang mag-aral ka. Natatamad na po kasi akong mag-aral eh. Naku, hindi pwede yan. Hindi mo dapat katamaran ng pag-aaral. Paano ka makakapagtapos ng pag-aaral? Diba sabi mo gusto mong tularan ng papa mo dahil magaling siyang mag-manage ng negosyo? Saka paano mo ima-manage ang business na naiwan nila kung di ka tapos sa pag-aaral? Sana po, hindi na lang po sila namatay. Ay, sana nga ganun. Kaya lamang, wala tayong magagawa. Yun ang kapalaran nila eh. Pero kung nasaan man ang papa at mama mo, ginagabayan ka nila. Hindi sila matutuwa kung di mo pagbubutihin ang pag-aaral mo. Di ba gusto mo maging happy sila? Opo, Yaya. Oh, magiging masaya sila kung makikita nilang masipag ka mag-aral. Kasi ang gusto nila ay makapagtapos ka. Araw-araw ay naging hamon para kay Tasing kung paano hihikayatin ang bata para mag-aral na mabuti. Saka kailangan din itong pumasok lagi sa school para malibang kasama ang mga kaibigan at kaklase. Dahil kung sa bahay lang ito ay mas magiging malungkot ang bata. Kayang-kayang bumayad ng private tutor para turuan si Akiro. Kaya lang ay ayaw yung gawin ni Tasing. Mas kailangan ni Akiro na makipagkapwa-tao at makihalubilo sa kapwa niya bata. Dahil nga ramdam ng mag-asawang Redondo at Judith na hindi sila magtatagumpay na mapaalis si Tasing sa bahay, may nabuong desisyon si Redondo, bagay na hindi nagustuhan ni Judith. Tanga ka rin eh. Alam mo ba yun, Redondo? Hindi ako tanga, Judith. Pinagagana ko lang ang utak ko. Eh bakit ang gusto mo ay umalis tayo rito? Ang sarap-sarap ng buhay natin dito. Kumakain tayo kahit hindi tayo magtrabaho. Hanggang ganyan na lang ba ang pangarap mo, ha? Yung kumakain ng libre? Hindi kasi kita maintindihan. Ba't kailangang umalis tayo rito? Wala naman nagtataboy sa atin. Okay lang kay attorney. Yung bata kahit papano mapapalapit pa sa atin. Malay mo balang araw pwede natin siyang pakiusapan para mabahaginan tayo ng mana. Ayoko ng bahagi lang, Judith. Ang gusto ko, buo. Di ba, yun din ang gusto mo? Yun nga eh. Paano natin makukuha yung gusto natin kung aalis tayo rito? Hindi mo pa rin ba talaga ako magets? Malabo ka kasi mag-isip.
Sumunod ka na lang muna sa akin. Saka ka na pumutak ng pumutak dyan. Ang ingay mo eh. Iligpit mo na ang mga gamit natin para makaalis na tayo dito. Ikaw ang magligpit. Tutal ikaw ang nakaisip na umalis dito. Hindi ganap na maintindihan ni Judith kung bakit naisipan ni Redondo na umalis na sila sa malaking bahay. Labag man sa loob ng babae ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Siya din ang nagligpit ng mga gamit nila habang nakasimangot. Aalis na po kayo, Tito Redon? Oo, Akiro. May kailangan pa kasi kaming gawin. Hindi totoo yan, Akiro. Ano ka ba, Judith? Tumigil ka nga. Ang labo mo kasi, Redondo. Hindi ko alam kung nasan ba yung utak mo. Nakapag-usap na tayo, Judith. Kaya pwede ba? Itiko mo na lang yung bibig mo. Ewan ko sa'yo. Lumapit si Tasing na kanina pa pala nakatingin sa ginagawang pamamaalam ng mag-asawa kay Akiro. Sigurado na ba kayo sa plano ninyo? Oo, Tasing. Kaya ikaw na ang bahala dito sa pamangking ko, ha? Huwag kang mag-alala, si Redondo. Hindi ko pababayaan si Akiro. Alam mo, Tasing, ang swerte mo. Bakit ako naging maswerte, Ma'am Judith? Kasi nga, para kang tumama sa loto. Bigla kang nagkapera ng ganun-ganun lang. Ma'am Judith, akala niyo po ba masaya ako sa perang sinasabi ninyo? Hindi po, dahil naging kapalit nun ay ang pagkawala ng mga taong nagmahal sa akin. Ang plastic mo talaga? Hindi po kaplastikan yun. Totoo po ang sinasabi ko dahil yun ang nararamdaman ko. Tama na yan, tama na. Bitbitin mo na yung bag mo, Judith, at aalis na tayo. Parating na po yung sasakyan na maghahatid sa inyo sa bahay niyo. Salamat, Tasing. Akiro, magpapakabait ka. Huwag ka mag-alala. Dadalaw-dalawin ka na lamang namin dito. Sige po, Tito Redon. Mag-iingat din po kayo. Nakaalis na ang mag-asawang kamag-anak ni Akiro. Subalit tila lutang pa rin si Tasing dahil hindi niya maubos maisip kung bakit nagdesisyon ng mga ito na umalis. Samantalang kung ano-ano nga ang ginawang pananakot sa kanya para siya ang umalis. Pero sa huli ay sila pala ang aalis sa malaking bahay. Bago umalis ang mga ito ay may naramdaman at naamoy na kakaiba si Tasing. Yun nga lang, hindi siya sigurado. Nahihiwagaan talaga ako sa dalawang yun. Kanina pa pala nakatingin sa kanya si Akiro. Lumapit ito kay Tasing at nagtanong. Yaya Tasing, ano po bang iniisip nyo? Kanina pa po kayo nakatingin sa kisame. Ano po bang meron? Saka ano pong tinitingnan nyo? Ay, butiki! Kon! Nag-iisip kasi ako, Akiro. Ano po bang iniisip nyo, Yaya? Yung pag-alis ng Tito Redon at Tita Judith mo. Di ba dati sabi nila dito na sila titira para makasama ka nila? Tapos nagbago bigla ang ihip ng hangin. Yun ang ipinagtataka ko. Okay lang naman po kahit wala sila rito. Kasi po, naguguluhan din ako sa kanilang dalawa eh. Napangiti si Tasing sa sinabi ni Akiro. Apir tayo dyan. Saka totoo namang magulo silang dalawa. Buti nga hindi ka nila isinama sa mga gulong ginawa nila rito. At ako lang ang pinunterian nila. Ano po yun, Yaya? Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga ay umalis na sila rito. Sa pagbabalik ng mag-asawang Redondo at Judith sa kanilang bahay, ay halos hindi pa rin kinakausap ni Judith ang asawa. Nakasimangot pa rin ito. Wala ka talaga sa ayos. Andito na naman tayo sa maliit nating bahay. Ipinagpalit mo yung maalwan nating kalagayan doon sa bahay ni na Akiro. Judith, pansamantala lang yung pag-uwi natin dito. Siyempre, babalik tayo doon. Kailan? Kapag natapos na ang misyon ko. Ikaw kasi, hindi ka nag-iisip. Akala mo yata, basta ko na lang isinuko yung gusto kong makuha. Kaya tayo umalis doon. Ano nga bang plano mo? Ba't kasi hindi mo pa sabihin sa akin? Nag-iingat lang ako, Judith. Dahil nga bistado na ng yaya ni Akiro yung nauna nating ginawa. Hindi naman natakot si Tasing. Tapos pumalpak pa tayo. Mamaya niyan minaman-man na pala tayo sa susunod nating gagawin. At maging yung pag-uusap natin ay mapapakinggan niya.
Paano na lang kung nagpakabit pala siya ng kung anong device sa tinutulugan natin para marinig ang ating mga pinag-uusapan? Ah, yun pala yun. Sabi ko nga sa'yo nag-iingat lang ako. Saka paano tayo makakakilos doon ng malaya kung anumang oras ay pwede tayong mahuli? Kaya kailangan nating umalis doon. Kung ano man ang gagawin natin kay Tasing at doon kay Akiro, dapat hindi tayo ang pagdududahan. Kung doon tayo nakatira, tayo ang unang-unang paghihinalaan. Oo nga no, ang husay mo. Akala ko hindi ka nag-iisip. Ikaw lang Kuda ka kasi ng kuda ka agad Hindi mo muna paganahin ang utak mo. Kaya sa susunod, iwasan mo ang laging nagpupunas ng noo mo, Judith, para hindi ka nabobobo. Oh, anong kinalaman ng pagpupunas ng noo ko sa pagiging bobo? Kasi nga ang utak mo, nakapahid lang dyan sa noo mo, tapos panay pa ang punas mo. Kaya hayun, naubos na ang utak mo kakapahid. Inupakan ni Judith si Redondo. Pinakawalan ang malakas na kutos. Aray ko! Aray! Ang sakit naman nun! Buisit ka kasi. Ako na naman ang nakita mo. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman, high blood ka masyado. Binibiro lang kita. Hindi nakakatuwa. Nakakapikon. Bukas na bukas nga pala, may pupuntahan tayo. Yun na lang ang paraan para matapos na natin ang ating plano. Dahil hindi na rin ako makapaghintay na yumaman na tayo. Sa pag-alis ni Redondo at Judith sa malaking bahay, ay mas naging tahimik ito. Mas naging malungkot. Kahit paano kasi, ang pagiging magulo ng mag-asawa ay nakadadagdag ng ingay. Hanggang lumipas pa ang mga buwan. Natutulog na sa pagkakataong yun si Akiro. At naghahanda na rin naman sa pagtulog si Yaya Tasing nang may maramdaman siyang kakaibang ingay mula sa bintana ng kwarto niya. Kasunod nun ay ang tila pagbangga ng lumilipad na bagay sa bintana. Ano yun? Parang may bumabangga sa bintana. Hindi naman malakas ang hangin. Bagamat naroon ang kaba sa dibdib ni Tasing, ay lakas loob niyang binuksan ang bintana. Ganun na lamang ang pagkasindak niya nang biglang bumulaga sa kanya ang isang kakaibang nilalang. Isang aswang yun. Hindi ito gaya ng peking aswang na ginawa noon ng mag-asawa. Totoong aswang dahil nakalmot ang kanyang braso at agad na lumikha yun ng pahabang sugat. Subalit ang sugat na likha ng aswang ay hindi nagpahina ng loob ni Tasing. Tumakbo siya sa kusina at agad kinuha roon ng kahit na anong matalas na bagay, kasama ang isang garapon ng asin. Kung akala ng aswang na yun, natatakot ako sa kanya. Ibahin niya ako. Hindi na ako natatakot. Isa pa, kailangan kong maging malakas at matapang para kay Akiro. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Tasing. Pinuntahan ang kinaroroonan ng aswang na umatake sa kanya. Ano ba talaga ang kailangan mo? Halika! Lumapit ka sa akin! Sumugod ka! Halimaw ka! Paikot-ikot na lumipad ang aswang. Bumaba ka riyan! Harapin mo ako! Kumukuha lang pala ng tiyempo ang aswang. Nang makabuelo siya, ay pabulusok na sumugod kay Tasing. Agad itong tinaga ng Yaya, subalit hindi ito nahagip. Muli ay sumugod ito. Nadakma ang mahabang buhok ni Tasing at hinila siya ng aswang paitaas. Subalit maagap ang Yaya. Nabuksan ang hawak na garapon ng asin. Dumakot ito at isinaboy sa muka ng aswang. Nagwala at nagsisisigaw ang aswang dahil sa hapdi at init na nararamdaman, sanhi ng asin na isinaboy sa mukha nito. Kaya nabitiwan ng halimaw ang pagkakahawak nito sa mahabang buhok ng Yaya. Napaupo sa lupa si Tasing nang may tumawag sa kanyang pangalan. Si Akiro ang tumawag sa kanya. Nagising pala ito at pinuntahan siya sa labas. Nakita ng aswang ang bata. Gusto niya itong puntahan. Humarang naman ang Yaya. Huwag kang magkakamaling lumapit sa alaga ko! Hindi agad nakalapit ang aswang kay Akiro dahil sa nararamdamang hapdi sa katawan, sanhi ng asin na dumikit sa balat. Bago pa makalapit ang aswang kay Akiro, ay muling dumakot ng asin si Tasing upang muling isaboy sa aswang. Kaya lamang, bago pa siya sabuyan ni Tasing, kahit hirap sa paglipad,
ay pinilit nito ang sarili upang lumipad papalayo. Nang wala na ang aswang, ay nagmamadaling lumapit si Tasing kay Akiro. Anong ginagawa mo rito, Akiro? Hinahanap po kita, Yaya. Kaya lang wala ka po sa kwarto mo eh. Tapos nakita ko po, bukas po ang pintuan kaya lumabas ako. Hindi ka na sana lumabas. Delikado. Ano po ba yung kaaway niyong lumilipad, Yaya? Ang pangit naman po ng taong may pakpak na yon. Isa siyang aswang. Ano po? Aswang? Nakakatakot naman. May aswang palang gumagala. Bakit po sinalakay ka ng aswang, Yaya Tasing? Galit po ba siya sa'yo? Hindi ko rin alam. Pero alam ko na hindi lang ako ang pakay niya. Sino pa po? Maging ikaw. Samantala, nakabalik na ang aswang sa kanyang pinanggalingan. Nagpalit na ito ng anyo. Bumalik sa pagiging tao. Siya si Redondo, ang tiyuhin ni Akiro. Anong nangyari sa lakad mo, Redondo? Ayop na Tasing yun. Isang pipitsuging yaya? Napaurong ka? Umuwi kang bigo, Redondo. Hindi ko alam kung bakit. Naging matapang na si Tasing. Dati naman nung naroon tayo, matatakutin siya eh. Baka pinilit na maging matapang. Anong nangyari sa balat mo? Parang may mga lapnos. Dahil sa asin na isinaboy sa akin, umusok at halos masunog ang katawan ko. May araw din siya. Babalikan ko ang babaeng yon. Gaganti tayo sa kanya, Redondo. Sa pagbabalik mo, 2 na tayong aatake sa kanya para matiyak nating wala na siyang kawala pa. Yun ang tunay na dahilan kung bakit umalis sa malaking bahay ang mag-asawang Redondo at Judith para malaya nilang gawin ang kanilang plano na hindi sila pagdududahan. Sino nga ba naman ang mag-iisip na aswang sila? Pangala ko, magiging madali na ang gagawin nating pagliligpit kay Tasing. Sabi ko nga sa'yo, hindi yun basta aalis sa bahay dahil interesado din yun sa kayamanan ni Akiro. Dapat nating mapatay muna si Tasing. Kapag wala na siya, ay magiging madali para tayo na mag-alaga sa bata. Kapag kasama na natin ang bata, saka na natin pagpaplanuhan ng iba pang mga bagay. Saka, kanino pa nga ba mapupunta ang kayamanan? Kapag may nangyari kay Akiro, di ba sa atin? Dahil ako lang ang natitirang kamag-anak. Ang sarap isipin nun, Redondo. Magiging mayaman na tayo. Magagawa na natin ang lahat ng gustuhin natin. Mabibili ang lahat ng maibigan at makakapasyal tayo sa kahit saan. Magiging hayahay ang buhay natin. Magiging mayaman na tayo. Mangyayari lamang ang lahat ng yan kapag nawala na ang mga sagabal. Samantala, hindi maalis-alis sa isipan ni Tasing ang naging pag-atake sa kanya ng aswang. Alam niyang hindi yun ang huli. Iba talaga ang kutob ko. Hindi yun aswang na basta nalang naligaw dito sa malaking bahay, kundi may dahilan ng pag-atake niya rito. At ako pa talaga ang pinuntirya niya samantalang napakaraming tao sa lugar na ito. Pinagdududahan niya ang mag-asawang Redondo at Judith. Yun nga lang, paano niya malalaman ang totoo? Paano niya mapapatunayan? Saka wala siyang makukuwang katibayan para sabihing isa sa mag-asawa ang aswang na umatake sa kanya. Dahil alam ni Tasing na simula pa lang yun ng panggugulo at pagdayo ng aswang, kaya dapat maganda siya at hindi lang siya, kundi pati si Akiro. Kaya lamang, kung kampo ng dilim ang mga nilalang na may masamang tangka sa kanya, pati sa bata, ay hindi siya nakatitiyak kung hanggang saan niya maipagtatanggol ang sarili, pati ang kanyang alaga. Kailangan may gawin siyang paraan. Isang bagay lang ang pwedeng maging solusyon. Sinamantala ni Tasing na umalis muna sa bahay habang si Akiro ay nasa eskwelahan. Hapon pa ang balik nito, kaya may pagkakataon siyang gawin ang mga dapat niyang asikasuhin. Ang masamang hangin na nagdala sa'yo dito sa bahay ko, pamangkin. Chong, sobra ka naman. Ano bang masamang hangin ang sinasabi ninyo? Ano nga bang kailangan mo? Ang tulong niyo po, Leonardo. Kung pera yan, may pasensya ka na Tasing. Wala akong may papautang sa'yo. Hindi po ako mangungutang dahil may trabaho naman ako. Napansadya mo.
Gusto ko maibalik ang katauhang minsan kong iniwan. Akala ko ba ayaw mo na? Dahil sabi mo nga, isang normal na buhay lang ang gusto mo. Hindi ko po kasi naisip na darating pala ang pagkakataon na kakailanganin ko itong muli. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Tasing? Opo, Tsunardo. Dahil nasa panganib ang buhay ko, pati na rin ang batang inaalagaan ko. May ibig pumatay sa inyo? Ganun na nga, kaya kung maibabalik ang aking pagiging aswang, alam ko na magagamit ko yun para maprotektahan ang sarili ko. Lalo na si Akiro. Pero may dapat kang malaman, Tasing. Ano po yun, Chong? Dahil minsan mo nang isinuko at iniwan ang pagiging aswang, sa sandaling ibalik mo ito sa pagkatao mo, hinding-hindi na ito pwedeng alisin muli. Kundi mamamalagi na ito sa'yo, hanggang sa'yong katandaan. Bibit-bitin mo ito, hanggang sa'yong kamatayan. Opo, Chong. Naiintindihan kita. Buo na rin ang desisyon ko at wala na itong atrasan. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Inihanda ng tiyo ni Tasing ang mga kailangan para sa gagawing ritual. Binuksan ang isang itim na kahon at inilabas doon ang itim na insenso at isang lighter. Isang batong itim na sinlaki ng kamao ang ipinatong sa ibabaw ng mesa. Isang telang itim ang iniabot kay Tasing. Sisimulan na natin ang ritual, Tasing. Pero hindi pa rin sa akin manggagaling ang pagpapasya. Ang mga espiritu ng ating mga namayapang ninuno na mula sa lahi ng aswang ang magdidesisyon. Sila ang magbabalik nun sa katauhan mo. Opo, Tsunardo. At malakas ang kutob ko na pagbibigyan ako ng mga espiritu ng ating mga ninuno. Itinakip na ni Tasing ang telang itim sa kanyang ulo. Naging parang belo ito habang siya ay nakayuko sa harap ng batong itim. Sinindihan ni Mang Nardo ang insensong itim. Agad itong nagbigay ng makapal na usok. Magkahalong puti at itim na usok ang nilikha ng insenso. Pumasok yon sa katawan ni Tasing habang umuusal ng orasyon at dasal si Mang Nardo. Unti-unting nanginig ang katawan ng yaya. Tila ang usok na pumasok sa katawan nito ay nagbigay ng kakaibang enerhiya sa kanya. Hindi tumitigil sa pag-usal ng dasal ang kanyang tiyuwin. Wala itong ibang hinahangad, kundi ang pagbigyan sila ng espiritu ng kanilang mga ninuno upang maibalik ang pagiging aswang ni Tasing. Saglit pa ay nawala na ang usok na puti at itim. Pumayapa ang katawan ni Tasing. Nawala na ang panginginig nito. Tapos na ang ritual na ginawa ni Mang Nardo. Mapalad ka, Tasing! Pumayag sila! Pinahintulutan ng mga espiritu ng ating mga ninuno ang iyong kahilingan. Maraming salamat sa tulong mo, Tsunardo. Pumasok ang usok na puti at itim sa katawan mo. Pagpapatunay lamang yon na magkakabisa na muli sa iyo ang pagiging aswang. Sa ngayon, may proteksyon ka na sa mga nilalang na may masamang gagawin sa iyo. Sa lugar naman na kinaroroonan ng mag-asawang Redondo at Judith, muli na nilang pinagplanuhan ang pagbabalik sa malaking bahay. Kapag dalawa tayong aatake, tiyak matataranta si Tasing. Ako na ang bahala sa kanya. Titiyakin ko na huling gabi na niya yon, Redondo. O naman ang bahala dun sa bata. Hindi na natin dapat patagalin pa to. Sayang ang mga oras. Ama ka, saka naiinip na rin ako. Gusto ko nang makahawak ng maraming salapi. Ako naman gusto ko nang maging mayaman para makapagpaganda. Ugok, kahit magpaganda ka, kapag naging aswang ka, pangit ka pa rin. Ugo ka rin. Kapag normal ako, ang gusto ko syempre yung hahangaan at kaiingitan ng kagandahan ko. Ganon! Saka mo na isipin yan. Mamayang gabi, babalik tayo kina Tasing. Dahil hindi nagiging kampante si Tasing at iba pa rin ang madalas niyang kutob, kaya naghanda siya ng mga bagay na magagamit para maging pangontra sa aswang. Maging ang kanilang kasuotan ay binago nila, katulad yun ng kasuotang pandigma laban sa mga aswang. Ang gara nitong suot natin, Yaya. Para tayong susugod sa labanan.
Proteksyon din sa atin ang ganitong suot, Akiro. Lahat ng pwede nating gamitin laban sa kanila, dapat ihanda natin. Gaya nitong asin. Ang daming asin naman yan, Yaya. Ikakalat natin ito sa paligid ng bahay. Matatakot ba talaga rito ang aswang? Kahit papano makakatulong yung panlaban at pangontra. Ay, Yaya, naalala ko. Meron palang samurai si Papa. Matalas yun at mahaba. Ay, oo nga pala. Naroon po yun sa kwarto nila. Nakatago po yun. Alam ko po kung saan nakalagay. Bigay po yun kay Papa ng kaibigan niyang Hapon eh. Kunin mo, Akiro. Magagamit natin yung laban sa aswang. Tumunod ang bata at kinuha sa silid ng namayapang magulang ang sinasabing samurai. Ito po, Yaya. Ito po yung samurai. Ang talas at ang haba nga nito. O na lang po ang gagamit niya, Yaya Tasing. Hindi pwede. Masyado tong malaki para sa'yo. Baka mahirapan ka lang. Sa halip na masugatan mo ang aswang, ikaw ang siyang masugatan. Ano pong gagamitin ko, Yaya? Isang tila baril na ang bala ay pana ang ibinigay ni Tasing kay Akiro, kasama ang ilang piraso ng pana. Galing yun sa kanyang tiyo Nardo. Ito ang pwede mong gamitin. Wow, ang ganda! Parang baril po pero pana. Kayang-kaya ko po itong gamitin. Naibabad na ang tulis ng pana sa langis na may bawang, kaya mabisang armas yan laban sa aswang. Pero mag-iingat ka pa rin, ha? Opo, Yaya. Nang sumapit na ang gabi, ay naghanda na sina Akiro at yaya nito. Anumang sandali ay maaaring dumating ang aswang. Batid ni Tasing, nababalikan sila nito. Ganap ng 12 ng gabi nang magkaroon na ng ingay sa palibot ng bahay. Kung dati ay isang aswang lamang, ngayon, 2 na sila. Dumating na sila. Nagsama na siya ng kapartner, Yaya. May kakampi na siya. Tama lahat ng kutob ko. At kahit nasaan yung aswang sila at pangit, alam ko kung sino sila, Akiro. Kilala niyo sila, Yaya? Hindi ako maaaring magkamali. Sila ang Tito Roden at Tita Judith mo. Ala, sigurado po kayo? Hindi naman sila aswang ah. Noong dito sila nakatira, hindi nila magawang ipakita ang kanilang pagkaaswang. Pero ramdam ko na may itinatago sila at amoy ko rin yun. Nagbalik po sila. Pero nasaan yung aswang? Bakit po? May plano silang masama sa ating dalawa. Papatayin po nila tayo? Kakainin nila tayo, ganun po ba? Hindi sila interesado sa katawan natin. Baka nga wala rin silang balak na kainin tayo eh. Pero ang natitiyak ko, masama ang balak nilang gawin. Sama naman po nila. Bakit po? Dahil sa pera ng mga magulang mo, sa mga naiwang yaman nila, gusto nila makuha ang mga yun. Sa akin po yun. Pinaghirapan yun ni na Mama at Papa. Tama ka. Kaya nga lang interesado silang makuha ang lahat ng yun. Yoko po. Hindi po ako papayag, Yaya. Ako man, hindi ako papayag na sila ang makinabang nun. Masasama sila. Tiyak gagamitin lang nila sa kung saan. Baka sa kasamaan. Lalabanan po natin sila, Yaya. Hindi po nila tayo mapapatay. Tama ka. Lalaban tayo. Hindi sila magtatagumpay sa plano nila. Hindi nagpakita ng takot ang magyaya. Lumabas sila ng bahay at handang humarap sa aswang na dumating doon. Nakita ng mag-asawang aswang sina Tasing at Akiro. Nasa isang puno sila at doon naghihintay habang nakakanlog. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Redondo? Bakit ganyan sila? Ano pa nga ba? Napaghandaan tayo! Nagpapatawa ang Tasing na yan. Akala naman niya ay may magagawa siya. Ano siya? Siniswerte? Hayaan mo na. Gusto siguro nila ganyang suot na parang pupunta sa gera kapag natigok sila ng alaga niya. Kahit ano pang armas ang ihanda nila, alam ko may laban pa rin tayo. Dahil napaghandaan din natin sila. Nakita ni Akiro ang paggalaw ng mga dahon sa isang puno. Yaya, ayun ang 2 aswang. Titirahin ko sila nitong baril na sibat ko. Sige lang, tirahin mo, Akiro. Asintahin mong maigi.
1, 2, 3. Kinalabit ni Akiro ang kanyang baril na sibat at agad na kumawala ang isang pana patungo sa kinaroroonan ng 2 aswang. Inupakan tayo ni Akiro. Lokong bata ito ah! Lipad, Judith! Lipad! Halos magkasabay na lumipad ang 2 aswang upang iwasan ang paparating na sibat galing sa armas ni Akiro. Naku, sayang Yaya, hindi ko tinamaan. Nakaiwas yung mga aswang. Lumipad po sila. Tiyak na gaganti ang mga yan. Humanda ka, bigla yang aatake. Ihahanda ko po ulit ang armas ko. Hindi pa tapos sa pag-uusap sina Akiro at Tasing nang pabulusok na umatake sa kanila ang 2 aswang. Agad namang naiharang ni Tasing ang matalas sa samurai, kaya biglang preno sa paglipad ang 2 aswang. Urong tayo, Judith! Utong! Mahahati ang katawan natin! Bago tuluyang makasugod ang 2, ay nagawa nilang umurong at lumipad pabalik dahil natakot sa matalas na samurai na iniharang ng Yaya. Yaya, natakot po sila sa samurai. Sana sinubukan nilang ituloy ang pagsugod para nalaman nila kung gaano katalas itong hawak kong samurai. Lumipat ng lugar ang mag-asawang aswang. Alam nilang hindi biro kung basta-basta sila aatake, lalo na at napaghandaan ang pag-atake nila. Buti na lang, malakas ang break natin, Redondo. Kung nagtuloy-tuloy tayo sa pagsugod, baka isa sa atin ang nahati na ang katawan. Mahaba pa ang gabi, Judith. Saka hindi sanay sa puyat ang mga yan. Tsak mamaya lang, pagod na yan at aantukin na sila. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Tasing at Akiro, hindi kontento ang Yaya na maghihintay na lang siya ng susunod na mangyayari. Naiinip siya. Akiro, kailangan ko ng kumilos para matapos na ang problemang ito. Ano pong gagawin nyo, Yaya? Meron kang kailangang malaman, pero hindi ka dapat matakot dahil iba ako sa mga aswang na kalaban natin. Ano po? Ano pong ibig nyo sabihin, Yaya? Unti-unti, sa harap ni Akiro ay nagbago ang anyo ni Tasing. Nangulubot ang balat, matutulis na kuko at pangil, isang aswang na may kulay puting buhok. Aswang ka rin, Yaya? Oo, Akiro. Isa kong aswang na hindi pumapatay ng mga tao, kundi nagtatanggol sa kanila. Masasamang elemento ang pinapatay ko. Mga aswang na masasama, kaya wala kang dapat ikatakot. Ako pa rin ito, Akiro. Ang iyong Yaya na magpoprotekta sa'yo. Huwag ka mag-alala, Yaya. Hindi po ako natatakot sa inyo. Pero ano pong gagawin nyo? Kailangang harapin ko na sila. Matira ang matibay para matapos na ang kanilang masamang binabalak. Na naman sa lugar na kinaroroonan ng 2 aswang, gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Walang iya. Isa rin palang aswang si Tasing at kauri natin ang pagiging aswang niya. Nilinlang niya tayo, kaya pala ganyan siya katapang. Hindi ko gusto ang binabalak niya, Judith. Tayo ang punteriya niya. Tingnan mo, hawak pa rin niya ang samurai. Lumipad na siya papalapit sa atin. Talagang palaban siya. Humanda ka, Judith. Akala naman yata ng Tasing na yon, matatakot tayo sa kanya. Sinusubukan niya talaga tayo. Mabilis ang paglipad ni Tasing na isang ganap na aswang upang sagupain ang kapwa niya aswang na sina Redondo at Judith. Hindi ako natatakot sa inyo at alam ko kung sino kayo. Bang lumilipad ay iwinasiwas ni Tasing ang hawak na samurai upang gamitin laban sa mag-asawang aswang. Hahatiin ko ang katawan ninyo! Upalit naging mabilis sa pag-iwas sina Redondo at Judith. Muntik na tayo doon, Judith. Buti na lang nakaiwas tayo. Narinig mo ba yung sinabi niya? Kilala daw niya tayo. Sabi lang niya yun. Wala siyang alam sa tunay na pagkatao natin. Hindi mo ba nakikita? Aswang din si Tasing. Naaamoy niya tayo nung nakatira tayo sa malaking bahay. Oo nga pala, no. Kaya siguro, ganun na lang ang pagmamanman niya sa atin dalawa dahil naaamoy niya ang tunay nating pagkatao. Bistado na talaga niya ang likaw ng bituka natin.
Pakikipagsabayan tayo sa kanya. Baka mahirapan tayo. Alam niya ang kahinaan natin sa pakikipaglaban. Kailangang makaisip tayo ng ibang paraan kung paano natin siya magagapi. Makinig ka sa sasabihin ko, Judith. May naisip akong paraan. Alam natin na hindi madaling patayin ang kapwa aswang, lalo na't kauring aswang natin siya. Panganib din yun para sa atin. Magiging madali lamang kapag nawala na sa katawan niya ang bisa ng pagiging aswang. Gawin na natin ang naisip mo. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Agad na sinabi ni Redondo sa asawa ang dapat nilang gawing pagkilos kung paano nila malilinlang si Tasing. Lumipad si Judith papalapit kay Tasing na tila aatake. Naghanda naman si Tasing, subalit nang malapit na si Judith ay bigla itong umurong, kaya hinabol siya ni Tasing. Naghabulan sila sa paglipad. Nakasunod si Redondo kay Tasing. Bumagal sa paglipad si Judith na tila nangihina. Agad namang naghanda si Tasing para atakihin si Judith gamit ang kanyang samurai. Subalit nang makalapit na si Tasing kay Judith, ay ibinuka ni Redondo ang kanyang bibig. Mula sa bibig nito ay lumabas ang kakaibang uri ng usok na may nakakasuka at nakakahilong amoy. Ibinugayon kay Tasing. Hindi naman kinain ni Tasing ang amoy nun. Nahilo siya at nawala sa balanse. Nabitiwan niya ang samurai at nahulog yun sa lupa. Kasunod ay pagewang-gewang si Tasing na unti-unting bumababa ang lipad hanggang sa bumagsak ito. Samantala, nakita ni Akiro ang mga nangyari. Agad siyang tumakbo para kunin ang samurai na nabitiwan ng kanyang yaya Tasing. Siya ang haharap sa mag-asawang aswang. Sa pagbagsak ni Tasing sa lupa, ay agad siyang nilapitan ng mag-asawa. Sabi ko na nga ba, uubra sa kanya ang aking mabahong hininga. Hindi niya kinaya. May pakinabang din pala ang mabaho mong hininga, Redondo. Anong gagawin natin ngayon sa kanya? Ikukulong natin siya sa isang silid dito sa malaking bahay. Si Akiro, anong gagawin natin sa kanya? Hayun, tingnan mo! Nakahanda para gamitin sa atin ang hawak na samurai. Pabayaan mo siya. Hindi niya tayo malalapitan. Akong bahala. Sige lang, Akiro. Gamitin mo sa amin ang samurai na hawak mo at papatayin namin ang yaya mo. Wag! Wag niyo pong papatayin si Yaya Tasing! Natakot nga siya, Redondo. Na walang mangyaring masama sa yaya mo. Pumasok ka na lang sa silid mo. Sa takot ni Akiro na patayin ng dalawang aswang si Tasing, pumasok ito ng bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Samantala, pinagtulungan ni Redondo at Judith si Tasing upang ipasok sa isang silid sa loob ng malaking bahay. Doon nila ito ikukulong dahil hindi nila mapapatay ang kalahi nilang aswang. Nang magkamalay na si Tasing, ay nasa loob siya ng isang silid. Nasa harapan niya ang mag-asawang Redondo at Judith. Nasaan yung tao na ang mga ito? Kumusta ka, Tasing? Pinahirapan mo pa kami? Sa ganito ka rin pala babagsak. Mga hayop kayo. Nasaan si Akiro? Nasaan ang alaga ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Kalma lang. Kalma ka lang, Tasing. Buhay na buhay pa ang alaga mo. Nagkukulong siya sa kwarto niya. Hindi namin siya problema dahil anumang oras, madali namin siya mapapatay. Pero hindi namin gagawin yun kay Akiro. Ikaw itong malaking sagabal sa amin. Hindi ka namin mapatay dahil babalik yun sa amin. Masusumpa kami. May masamang mangyayari sa amin kapag tinuluyan ka namin. Dahil magkauri tayo. Kaya mananatili kang nakakulong dito. At palilitawin namin na iniwan mo ang bata. Yun din ang sasabihin namin kay Akiro. O kaya ay napatay ka dahil aswang ka. Sobra na talaga ang kasamaan ninyo. Gagawin niyo ang lahat para sa kasakiman ninyo. At si Akiro gagamitin niyo lamang para kayo ang magkamal ng kayamanan niya. Yun ang gusto ko sa'yo, Tasing. Matalino ka. Wais ka. Pero wala kaming gagawing masama kay Akiro. Dahil nasa kanya ang mina ng kayamanan. Paano namin siya papakialaman? Ang gusto lang namin ay kami ang mag-alaga sa kanya. Ayaw mong mapunta sa amin ang yaman ni Akiro dahil ikaw ang interesado. Ganun ba?
Wala akong interes sa kahit anong yaman ni Akiro. Dahil para yun sa kanya. Ang tanging gusto ko ngayon ay masubaybayan ang paglaki ng alaga ko. Dahil ako na ang tumatayong magulang niya. At yun din ang naipangako ko sa kanyang mga magulang. Kaya hindi ko sisirain ang pangakong yun. Kung bakit kasi ayaw mo siyang ipagkatiwala sa amin dalawa eh. Paano ko siya ipagkakatiwala sa inyo kung masasama kayo? Magiging kawawa lamang sa inyo si Akiro, kaya hindi kayo pwedeng mag-alaga sa kanya. Masyado kang epal at mahilig magpakabayani. Pwes, hanggat hindi mo isinusuko ang pagiging aswang mo, makukulong ka dito at hindi mo na makikita pa ang alaga mo. Bibigyan ka pa namin ng konting panahon para makapag-isip. Hindi ka namin ikukulong at isusuko mo ang pagkaaswang mo tapos lalayo ka na. Mag-isip ka, Tasing. Nais nilang isuko din ni Tasing ang pagkaaswang nito upang nang sa ganun ay mawalan na rin ito ng kakayahan para labanan sila. Sakaling ang piliin nito ay ang lumayo na lamang sapagkat matatakot na si Tasing sa kanila. Iniwan na mag-asawa si Tasing sa kwartong pinagkulungan nila rito dahil wala pa silang makuwang sagot dito. Samantala, pinuntahan naman ni Redondo at Judith ang bata sa kwarto nito. Nasaan yung normal na tao sila pero takot sa kanila si Akiro nang makita sila. Kumusta ka na, mahal kong pamangkin? Okay ka lang ba? Lumaban ka raw sa mga aswang, sabi ng yaya mo. Ang tapang mo pala? Lumayo kayo sa akin! Ayoko sa inyo! Masasama kayo! Aswang kayo! Kayo ang mga aswang kanina! Hindi totoo yun, Akiro. Sinasabi lang yun ng yaya Tasing mo. Bakit? Nakita mo ba kami na naging aswang? Hindi naman, di ba? Ang tunay na aswang ay ang yaya mo. Nagbago pa nga siya ng anyo sa harap mo. Eh, ba't di ka natatakot sa kanya? Dahil hindi siya masamang aswang na kagaya nyo. Nagsisinungaling lang sa'yo ang yaya mo. Gusto niyang sirain kami sa'yo. Ang masama ay ang yaya mong aswang. Kaya dapat nga na nag-iingat ka sa kanya. Hindi totoo ang sinasabi mo, Tito. Nasaan si Yaya Tasing? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala kaming ginawa sa kanya. Binigyan lamang namin siya ng leksyon. Saan niyo dinala si Yaya? Ilabas niyo siya. Gusto ko siya makita. Huwag nang matigas ang ulo mo, Akiro. Baka mapikon ako sa'yo. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ko? Akiro, hindi namin yun gagawin sa'yo. Yun ba ang sinabi ng yaya mo? Ang gusto namin ng Tito Redon mo ay maging pamilya tayo at maging masaya na magkakasama. Di ako naniniwala sa inyo. Masama kayo, sabi ni Yaya Tasing. Ang naiwang kayamanan lang naman ni Papa at Mama ang gusto nyo. Walang saysay kung makikipagtalo sila sa isang bata. Isa pa, wala silang laban dito. Ang dapat ay makuha nila ang loob nito. Pero dahil sa nangyari, ay mukhang mahihirapan silang makuha pa ang loob ng bata. Kaya iniwan muna nila ito, hinayaan ng bata na magkulong sa kanyang kwarto. Napipikon na ako sa batang yun, Judith. Ikaw naman ngayon ang kumalma. Kapag sinaktan natin ang bata, kapag may masamang nangyari sa kanya, wala tayong mapapala. Mauuwi sa kawang gawa ang kayamanan. Kahit 5 duling o 5 butas, walang mapupunta sa atin. Dapat na talagang mawala si Tasing at hindi niya na makita pa para mapunta sa atin ang pangangalaga kay Akiro. Sa silid naman na kinaroroonan ni Tasing, tahimik na nag-iisip ang yaya. Hindi titigil ang mag-asawa sa kasakiman nito. Nag-aalala siya kay Akiro, pero gaya ng alam niya, hindi nila pwedeng pakialaman ito. Kailangang buhay si Akiro para makinabang din sila sa anumang meron ang bata. Gagamitin lang nila si Akiro, kaya hindi ligtas sa kanila ang alaga ko. Kung sila ang makakasama, tiyak lalaki siyang masamang tao. O kaya naman, gagawin din nilang aswang ang bata. Isang aswang na lagim ang ihahasik at hindi ko papayagang mangyari yun. Sumilip si Tasing sa bintana ng kwartong pinagkulungan sa kanya. Maliwanag pa ang paligid, kaya hindi pa niya maaaring gawin ang kanyang naiisip. Isa pa, walang katiyakan kung may epekto ba yun. Kaya maghihintay pa siya ng konting oras. Kapag kumagat na ang dilim,
maaari na niyang subukan. Sa silid naman ni Akiro ay umiiyak ang bata na nakatulog sa kanyang kama. Wala siyang magawa. Ayaw din niyang lumabas ng kanyang kwarto. Hindi niya gustong makita ang mag-asawa. Samantala, naghihintay ang mag-asawang Redondo at Judith sa magiging desisyon ni Tasing. Binigyan pa nila ng konting panahon ng yaya para makapagpasya kung isusuko ba nito ang pagkaaswang at pagkatapos ay lalayo na ito o makukulong ito habang buhay. Hindi ko kayo paniniwalaan, Redondo at Judith. Bistadong-bistado ko na ang kulay at likaw ng mga bituka nyo. Tatraydorin nyo lang ako. Bakit ako maniniwala sa mga sinasabi nyo? Samantala, tila naiinip na ang mag-asawa. Hindi na nila kayang maghintay pa ng matagal. Pinaghihintay lang tayo ni Tasing sa wala, Redondo. Kaya lang, hindi talaga natin maaaring tudasin si Tasing. Kapag nabahiran ng dugo ng kapwa natin na aswang ang mga kamay natin at tayo ang dahilan ng kamatayan niya, masusumpa tayo. Tayo na rin ang humanap ng ating magiging wakas. Yan ang batas sa lahi ng mga aswang na ating pinagmulan, Judith. Mabuting aswang si Tasing. Oo nga, pero kauri natin ang aswang na kanyang pinagmulan. Kung ibang uri siya ng aswang, walang problema kahit patayin natin siya. Kaya nga hindi rin tayo magawang patay ni Tasing, di ba? Kaya kung di siya susunod sa atin para lumayo na lang, habang buhay natin siyang ikukulong para di na makita pa ni Akiro. Palalabasin natin na iniwanan siya o kaya pinatay siya dahil isa siyang aswang. Naguguluhan ang mag-asawa sa dapat nilang gawin dahil may hadlang para mapatahimik nila si Tasing. Hanggang sa sumapit na ang gabi, yun ang pinakihintay na oras ni Tasing para gawin ang kanyang pinaplano. Sa isang sulok ng kwarto na kanyang kinaroroonan ay naupo siya ng pasalampak na nakaekis ang mga binti at hita. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at idinikit ang kanyang muka. Umusal siya ng dasal, isang uri ng dasal mula sa salitang Latin. Paulit-ulit yun at pabilis ng pabilis. Habang umuusal ng dasal si Tasing, ay unti-unting nabalot ng usok ang silid. Isang puting usok na halos pumuno sa kabuuan ng kwarto. Ang makapal na usok na yun ay humanap ng malalabasan. Dumaan yun sa ilalim ng pinto palabas ng kwarto. Naglakbay ang usok patungo sa silid ng batang si Akiro. Natutulog si Akiro ng mga sandaling yun. Ang maputi at makapal na usok ay unti-unting pumasok sa bibig ng bata na noon ay nakanganga habang natutulog. Lahat ng usok na naipon sa silid ay pumasok lahat sa loob ng katawan ng bata. Nang ganap nang makapasok ang usok, ay nagising si Akiro na nauubo. Nagtataka siya sa nangyari sa kanya. Ano yun? Nananaginip ba ako? Parang may kung anong pumasok sa katawan ko ah. Naramdaman ko yun. Si Yaya Tasing. Isan kaya siya? Ano na kayang nangyari sa kanya? Sa kwartong kinaroroonan ni Tasing ay lupaypay na nakabulagta sa sahig ang yaya. Tila pagod na pagod at wala itong lakas. Walang malay. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto na kinaroroonan ni Tasing. Pumasok doon na mag-asawa. Dinatnan nila roon ang lupaypay at walang malay na yaya. Anong nangyari sa kanya? Para siyang patay. Hindi siya patay. May hininga pa siya. Wala lang siyang malay. Bakit ganyan siya? Iniisip ko nga kung isinuko na ba niya ang kanyang pagiging aswang. Pero hindi ganun ang kutob ko. Eh kung ganun, anong nangyari sa kanya? Iwan na lang muna natin siya. Puntahan natin si Akiro. Makikipag-utuan na naman tayo sa batang yon. Konting tiis pa, Judith. Konting tiis pa. Lumabas na ng kwartong kinaroroonan ni Tasing ang mag-asawa. Tinungo nila ang silid ni Akiro. Hindi pa sila nakakapasok sa silid nang makarinig sila ng ingay. May kakaibang tunog silang naririnig sa loob ng kwarto ni Akiro na tila atungal galing sa isang hayop. Binuksan nila ang pinto. Nagulat ang mag-asawa nang bumungad sa kanila ang isang kakaibang uri ng nilalang. Isang nilalang na ang anyo ay katulad ng pinaghalong mabangis na aso at baboy ramo.
Matutulis ang pangil at nagbabaga ang mga mata nito. Hindi mawari na mag-asawa kung saan galing ang naturang halimaw. Paano nakapasok dito sa loob ng kwarto ni Akiro ang kakaibang aswang na yan? Si Akiro! Nawawala siya! Hindi kaya siya ang aswang na yan? Imposible yun. Walang laing aswang ang bata at hindi rin natin nararamdaman o naaamoy na isa siyang aswang. Umaatungal ang halimaw na nasa kwarto ni Akiro. Agad ay nagbago ang anyo ni Redondo at Judith upang harapin ang halimaw na nasa kanilang harapan. Lalong nagwala sa galit ang halimaw nang makita ang pagiging aswang ng mag-asawa. Agad nitong sinugod ang mag-asawa. Sinakmal nito ang leeg ni Judith. Agad namang sumaklolo ang aswang na si Redondo. Paulit-ulit na kinalmot ng kanyang matatalas na kuko ang mukha ng halimaw na mukhang baboy ramo. Nagdulot yun ng sugat, subalit malakas ang halimaw. Nahawakan nito si Redondo, sapul ang leeg at sinakal ng maigpit ang aswang. Nagpumigla si Redondo. Ginantihan naman yun ng aswang na si Judith na noon ay pilit na nilalabanan ang panghihina dahil sa malaking sugat sa kanyang leeg. Madugo at matindi ang pakikipagpambuno ng halimaw na wangis ng baboy ramo sa mag-asawang aswang. Napuno ng malalakas na ungol at atungal ang kwarto ni Akiro. Nagkalat din ang dugo sa saig mula sa mga ito. Hanggang sa nanghina ang magkakalabang nilalang, sugatan na bumagsak ang mag-asawang aswang na sina Redondo at Judith. Habol ang kanilang mga hininga. Sa isang bahagi naman ng silid ay naroon ang halimaw na nanghihina at puro na rin sugat. Maya-maya pa, nalagutan na ng hininga ang mag-asawang aswang. Samantalang ang halimaw na nakalaban nila ay tumayo upang lumabas ng kwarto. Subalit bago pa nakalabas ng kwarto ang halimaw, ay bumagsak ito at nawalan ng malay. Kasunod ay ang paglabas ng makapal na usok mula sa katawan nito. Unti-unti ay nawala ang pagiging anyong halimaw ng nasabing nilalang. Bumalik sa tunay na katauhan ni Akiro. Siya ang halimaw na nakaengkwentro ng mag-asawang aswang. Nagkamalay na ito. Yaya Tasing! Yaya! Nasaan ka? Ang usok na lumabas sa katawan ni Akiro ay naglakbay patungo sa kinaroroonan ni Tasing. Tumuloy yun sa kwarto at pumasok ang puting usok sa katawan ni Tasing na noon ay walang malay. Nang ganap nang makapasok ang puting usok ay nagkamalay na ang yaya. Tumayo ito at tinungo ang pintuan. Nabuksan yun dahil nakalimutan ni Redondo na ikandado. Agad tinungo ni Tasing ang kwarto ni Akiro. Dinatnan niyang sugatan at nangihina ang bata. Agad na niyakap ng yaya ang kanyang alaga. Akiro, salamat. Salamat at ligtas ka. Anong nangyari, Yaya Tasing? Naging halimaw ako at pinatay ko ang mga aswang. Tama lang yun sa masasamang gaya nila. Wala na sila, Akiro. Matatahimik ka na. Sila ba sina Tito Redon at Tita Judith? Oo, sila ang masasamang aswang na interesado sa kayamanan na iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Pero Yaya, paano po ako naging halimaw? Ang espiritu ko, pinalabas ko yun sa katawan ko para pumasok sa katawan mo, na naging dahilan para maging isa kang malakas na aswang. Kailangan gawin ko yun para sa ating kaligtasan. Pasensya ka na kung ikaw ang ginamit na kasangkapan, Akiro. Dahil ikaw lamang ang maaaring pumatay sa kanila dahil hindi ka namin kauri. Ginamit lang ang katawan mo ng aking espiritu para lumikha ng halimaw na papatay sa kanila. Upang matigil na ang kanilang kasakiman at upang matigil na rin ang kanilang kahibangan. Ay, salamat na lang at tagumpay ang aking plano, Akiro. Yaya Tasing, natatakot po ako. Baka maging halimaw po ako uli. Hindi yun mangyayari ulit. Hindi ikaw ang halimaw. Wala sa iyo ang espiritu na siyang lumikha ng halimaw, kundi nasa akin. Nasa katauhan ko yun, at taglay ko man yun, alam ko kung paano yun kokontrolin. Gagamitin ko lang yun sa mga pagkakataong kailangan natin ng tulong at proteksyon. Hindi para gamitin sa kahit saan, lalo na sa kasamaan at makapaminsala ng ibang tao. Kung ganun pala,
hindi na tayo magugulo pa ni na Tito Redon? Oo, hindi na. At maayos tayong makakapamuhay, Akiro. Nandito ako para sa'yo dahil ako ang iyong ikalawang magulang. Gaya ng ipinangako ko sa mama at papa mo, hindi kita iiwan at pababayaan. Walang sino man ang makakapanakit at mang-aagrabyado sa'yo hanggat kasama mo ko. Ang yaya mong aswang. Salamat po, Yaya Tasing. Kahit wala na po akong mama at papa, nariyan ka po para sa akin. Pagkawala ng mga taong may masamang interes sa kayamanang minana ni Akiro, ay magkakaroon na ng kapayapaan ang kanyang buhay. Bilang ikalawang nanay, walang ibang hinahangad si Tasing kundi ang ikakabuti ng kanyang alaga na itinuring na niyang tunay na anak. Walang kasamaan na nagtatagumpay. Walang baluktot na isipan ang nagwawagi dahil lagi itong merong hangganan. Sapagkat sa mundong ito, ang kabutihan ng siyang dapat na nangingibabaw.